So, hi there mga ka-backpackers. Wow, ka-backpackers. So, this is officially our second day in Taiwan. And for today, i-experience naman natin yung very common tour na binubuk dito sa Taiwan, which is the North Coast Tour. Tama ba ako? North Coast Tour. Wherein you're going to visit the following places. Bali yung meet-up time natin is 9 a.m. dito sa Ximending area. So yan, so minute muna natin yung ating tour guide tapos nagpa-register tayo. Since this is a group tour, so bali ang ginawa ng ating tour guide ay hinati tayo by group tapos binigyan tayo ng Pikachu card na magsisilbi nating parang ID. Bale, ang group ko dito is group 9 and fortunately ako lang mag-isa, solo joiner ako, so ako din yung group 9, mag-isa lang ako. Alright, so by the way guys, once again, binuko to sa Klook for almost 1,500. Then, pwede kayong tumingin doon. Maraming mga tour doon, tsaka group din. Pili lang kayo yung mas applicable sa schedule at tsaka sa preference nyo. Bali guys, ito yung isa sa mga pinaka-basic tour na kailangan nyong gawin sa Taiwan. Siyempre, kung pupunta kayo ng Taiwan, so dapat makapunta kayo specifically sa Lielu Geopark, sa Shifen, at saka si Jiufen. Ayun yung tatlong basic na pupuntahan nyo. Also guys, mag-alat kayo ng isang araw dito kasi gabi na kayo makakauwi. So by this time guys, around 9:30, yan, sumakay na kami sa bus. Okay, so halo-halo na to guys, iba't ibang nationalities. Then of course, we have Peter as our tour guide. Ayan. So pagka-start ng tour nyo, of course, nandiyan yung tour guide nyo para i-explain at saka para i-entertain kayo sa mga pupuntahan nyo. Ito talaga guys yung isa sa mga bagay na gusto kong na-experience kapag nag-travel ako. Pag nasa kayo ng bus, usually kapag nasa window side tayo, so magandang i-observe yung area para ma-familiarize ka. So makikita mo yung landscape, makikita mo yung community, yung area. There you go. By this time pala guys, lumibot na si Peter para kunin yung mga gustong umorder kasi while we were traveling, inorient na kami ng mga bagay na may experience namin. Then if we want to try the authentic milk tea, at saka meron pa siyang in-offer na isa. So parang kumuha na siya ng mga pre-order para pagdating namin sa Lielu is i-claim na lang yung in-order namin. Ayun. So ngayon naman, malapit na tayo sa pinaka area ng Lielu. So yan, makikita nyo yung mga dagat-dagat na nasa northern part na tayo ng Taiwan. Yan, enjoy the view muna. So yun, nandito na tayo guys sa Lielu Geopark. So ito na yung pinaka-entrance. So since under kami ng tour package, bale si Peter na yung nag-asikaso dito. Yun nga lang, you need to pay 200 NTD para sa entrance fee. So hindi siya kasama dun sa Klook activity na in-avail nyo. Okay, after nun, in-explain ni Peter yung map kung saan namin makikita yung mga dapat puntahan dito sa Lielu Geopark. And then we were advised to follow, of course, the rule, tsaka yung reminder, which is we were just given 50 minutes, if I'm not mistaken, 50 minutes na pumunta doon. Tapos, ayan, binigay na rin sa amin yung in-avail naming milk tea. Bale ito guys, yung authentic daw ni milk tea, which is 70 NTD only. So, syempre, binida ni Peter yan na mas mura compared doon sa famous na Shifeng tea. Okay? Whatever, napakalimutan ko na naman yung name niya.
Ayan. So after ng pre-orientation guys, yan, naglakad na kami papunta ng Yellow Geopark. Kanya-kanya na to guys. Yan, so kailangan munang dumaan dito sa parang forest area. So malilim dito. And during this time, this was around past 10 a.m. na. Or almost 11 na siya. So kapag na-reach mo na yung end part ng parang forest, dyan nabubungad yung mga stones, yung mga rock formation. And the disadvantage of this is napakainit. Okay, here's the view. Ayan, so kung makikita nyo talagang brownish, yellowish na yung soil tsaka yung mga rocks. Tapos makikita mo na dyan yung mga ilang rock formation. Okay, ang pinaka main attraction dito guys is of course the Queen's Head. Alright, so while walking, guys, bigyan na lang ako ng information about the Queen's Head. So it is a landmark mushroom rock formation here at Yellow Geopark. Between 1962 and 1963, the top concretion split to give the stone its current graceful form. Seen from a distance, the rock resembles a bust of Queen Elizabeth with long slender neck and beautiful facial lines. Hence the name. The neck of the rock has thinned with natural weathering over the decades. Plans are now underway to reinforce the rock to ensure it survives as a landmark for years to come. So ang pinaka-idea guys is ma-witness mo siya or makita mo siya bago pa daw maputol yung pinaka-neck part ng Queen's Head. Unfortunately guys, dahil sobrang init at medyo inaatake ako ng heartburn during this time, so hindi na ako lumayo pa. Yun, so doon na lang ako nagstay sa area na yon. So after 50 minutes, yan, bumalik na kami sa bus, tapos papunta na ngayon sa Shifen. And during this time, yan, ini-explain na ni Peter yung i-expect namin sa Shifen. And of course, nag-offer na din siya ng mga food na pwede naming i-avail. Alright, ayan, look at the nature guys, ang ganda oh. Diba, combination of nature and at the same time, progress when it comes to infrastructure. Kaya kapag andito kayo sa Taiwan, talagang may inggit ka. So yan, bumaba na kami dito. Ang una naming pupuntahan is yung Shifen Waterfall. So, mag-trek lang tayo. Sounds like Shrek. Mag-trek lang tayo pababa. Yan, tawid ng kalsada tapos susundan lang natin tong mga signages. Yan, bale, si Peter is kasama pa rin namin sa pag-trek. Siyempre, siya ang aming guide. So, expect mo lang na medyo mahaba-habang lakaran, around 20 to 30 minutes. Mga ganon. Ayan, may nadaanan tayong magandang mga koi, mga ponds dito. Tapos, one of the iconic spots dito sa Shifen is itong bridge na to. Yan. So, para siyang hanging bridge, pero hindi naman ganun kauga siya. Look at the river, guys. Malinis, in fairness. Then, dito sa area na to, makikita nyo na yung mga food na pwede nyong i-avail. Pero I chose not to buy here kasi medyo busog pa ako. Tapos medyo pricey din yung mga food dito. And after 20 to 30 minutes of walking, so ito na po ang Shifen Waterfall. Shifen Waterfall, guys, is dubbed as Taiwan's Niagara Falls because of the panorama similar to that of Niagara Falls in North America. So ito guys, hindi ko na video yung pagbalik namin sa bus. Tapos from the bus, konting sakay lang uli ng bus, nandito na tayo sa Shifen Old Street. Pagkababa ng bus, may lalakarin uli, which is medyo malayo-luyo siya and medyo nakakapagod kasi sobrang init because around 12 noon na ito. Then, pagdating dito sa Shifen Old Street, dito muna kami pinunta ni Peter. So, parang affiliated sila dito sa store na to. So, pwede itong tambayan kasi may aircon. And then this one served also as our meet-up point.
So after ng Shifen Old Street tour namin, babalik kami dito bago kami pumunta sa last place namin. Ayan, so dito makakabili kayo ng maraming souvenirs. Yan, pero wala din sa plan ko na bumili. Medyo hindi na ako into souvenirs ngayon. Yan, I need to save there. Okay, then naglakad na kami paakyat papunta sa Old Street, Shifen Old Street. So yan, makikita na natin yung mga ibang lanterns. And medyo kumulimlim. So medyo cloudy na during this time, pero mainit pa rin. And yun, makita nyo na yung railway ng train. Alright, yan, i-explain na again ni Peter sa atin yung instruction. Okay, dito sa Shifen, of course, famous ito, Shifen Old Street, famous to para sa Sky Lantern. Ayan, so tinuturo niya na kami kung saan kami mag-a-avail ng Sky Lantern. By the way guys, hindi rin kasama sa payment nyo yung Sky Lantern. Pero mag-offer yung mga tour guides din nito, tapos pwede nyong bayaran na doon. So ito na nga guys, nagsulat na ako dito sa lantern based dun sa 4 na colors na napili ko. Then after that, ayan, papaliparin na or panilipad ko na ang aking Sky Lantern. You don't need to worry guys kasi may mag-a-assist sa inyo at saka magte-take ng picture at saka ng videos. So, after natin magpalipad ng lantern guys, pwedeng bumalik sa loob ng shop para maghugas ng kamay. Once again guys, be reminded na separate yung bayad sa lantern, then kailangan yung pumili na ng color. In my case, ang ginawa ko, nag-purchase ako sa Klook din. Yan, ipopost ko dito yung pinurchase ko. Para, you know, mas makamura kayo kasi merong 5% discount based dun sa mga promo codes. And then ito guys, itong food na to, yung chicken na may rice sa loob, so kasama siya sa inalok ng tour guide namin na si Peter while we were traveling or going to Shifen. So parang pre-order na rin siya. Tapos nag-ask na rin siya kung sino yung mag-Sky Lantern. Tapos siya na rin yung nagsulat ng mga color combination na gusto nyo. Okay? Tapos ito guys, so yung Frozen Yakult. Yan, nalaman natin yan kay kay Go With Mel. Yan, so ito din yung isa sa mga hinanap ko. And, yeah, masarap siya. Worth 70 Taiwan dollar. And finally guys, we are now here sa ating last destination, which is the Jufen area. Okay, please be reminded guys you need strength, you need energy para i-explore ang Jufen. As you can see, papunta ka pa lang, puro stairs na ang iyong lalakaran. Okay, so paakyat ka agad yan guys. Okay, so mag-ipon-ipon na kayo ng lakas at ng tubig. Okay, so ito naman yung first stop namin. Okay, para siyang para siyang square. Square yung area. Dito, in-explain ng tour guide namin yung mga reminders again since maya-maya ay hahayaan niya na kaming mag-explore sa area. So here, we were given 1 hour and 30 minutes para i-explore. Okay, pero in the beginning, susunod muna kami kay Peter. Ayan, basta nakikita namin si Pikachu plushie na hawak niya. Susundan lang namin siya. Okay? Yeah. So technically guys, dito sa Jufen, as you can see, marami siyang mga stalls, restaurants, food stalls. Yan. And ito po yung mga inaabangan ng ibang mga turista kung saan magmumukbang sila or magmumukbang tayo ng mga pre-taste. Okay, so bago kami pakawalan ni Peter, so dinala niya muna kami dito. Ito yung pinakasikat na tea house dito sa area. Yan, so dinala muna niya kami dito and picture-picture. Okay, and then, yung overlooking na yan guys, as you can see, dito yan sa dulo. Then, kapag nakita mo yan is parang tinitingnan mo ang Taal Volcano sa Tagaytay.
Okay? And now, since binigyan na kami ng time ni Peter na mag-explore, so ang gagawin ko is babalik ako dun sa dinaanan namin kasi meron akong dalawa lang na gustong itry. Yung isa is yung parang cheese stick. Then the other one is yung medyo mura-murang tea. Ayan. So, yan. So, let's enjoy the video para makita nyo or magkaroon kayo ng idea ng mga stalls na makikita nyo kapag pumunta kayo sa Jufen Old Street. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Since ako ay cheese lover guys, so ito lang talaga yung pumukaw ng attention ko. Ayan, so para siyang cheese stick worth 40 each, tapos 3 for 100. So ayan. Ang lasa niya is sakto lang. Hindi siya ganun kasarap for me kasi napansin ko na ang mga lasa dito sa Taiwan is hindi ganun ka-strong, hindi ganun katamis, hindi ganun kaalat. Tapos ito, bumili ako ng passion fruit tea. Yan, medyo mura-mura din siya. If I remember it right, 65 or 70 NT dito. By the way guys, dun sa stair na paakyat, doon pala ang makakita na kayo ng mga shops like this. Yan, mga stuffed toys sa ang mga tinda. Tsaka mga merch, mga pens. Yan, maraming ganito. Doon pa lang sa paakyat. So, pwede nyo silang daanan pag pabalik na kayo doon sa parking. Yan, so by this time, I decided to go back na kasi magpa 5:30 na. Yan, 5:30 PM ang aming, 6 PM ang aming call time. Tapos while waiting sa mga iba pang mga kasama namin sa tour, yan, nag-ano muna tayo. Nag-emote muna tayo. Yan, kita nyo, parang Baguio style yung idea. Pero, yung daming tao doon. Ayan, so biyahe na tayo pabalik ng Taipei. Ginabi na talaga tayo hanggang 7:30. Tapos, ang last stop nito is sa Rauhe Market.